para sa mga lumalasabang balita natin ngayong gabi. Sa kabila ng sunod-sunod na nakawan at gulo sa loob at paligid ng universidad, UST, ligtas pa nga ba? Kauna-unahang Constitution ng College of Education na ipasa na. Mga estudyante ng College of Fine Arts and Design wala na daw tiwala sa kanilang student council. Sa Tomasino in Focus, kilalanin natin kung sino nga ba si Paul Cambao. At sa Puwelang Ratsyada naman, alamin kung talaga nga bang mahina sa Ingles ang mga Tomasino. Dalawang magkasunod na buwan nang may naiulat na nakawan sa loob ng campus ng UST at itong nakaraang linggo lamang, may nasaksak na estudyante mula sa Faculty of Arts and Letters pagkalabas lamang nito sa Dapitan Gate dahil sa di umano'y frat war. Sa dami ng mga di magagandang pangyayari sa loob at paligid ng universidad, nakukwestiyon ngayon ang seguridad sa UST. Para sa karagdagang detalye, narito si Devian Pacturay. Sa kabila ng mga dumaraming kaso ng nakawan sa Universidad ng Santo Tomas, sinigurado ng UST Security Force na kontrolado pa rin nila ang seguridad ng bawat estudyante, propesor at iba pang empleyado. Ang bawat sibilyan na pumapasok sa loob ng campus ay hinihinga ng ID o verification of appointment para mapahintulutang makapasok. Ayon kay Mr. Joseph Badinas, Commander-in-Chief ng UST Security Force, pinag-uusapan na ng buong pwersa ang mga dapat gawin upang maiwasan ang mga di magagandang pangyayari tulad ng nakawan at kung papaano mapaiigting ang pagpapatrolya nila. May mga follow-up kami na ginagawa, coordination sa barangay, sa pulis, at dun sa mga guard namin na malapit dun sa area kung saan madalas na nangyayari yun. Like example, yung Dapitan. Upang mapanatili ang kaayusan, nakamasid araw-araw ang mga closed-circuit television o CCTV sa loob at labas ng universidad. So, lahat yun kapag may mga reported incident dito, sa umaga i-discuss namin yun para hindi na maulit. Sa ngayon, pinapayuhan ng UST Security Force ang lahat na magdoble ingat sa loob o labas man ng universidad na sabay ng pag-iigting ng seguridad para sa kaligtasan ng buong Tomasian community. Ito si Devian Pactorayan, Ratsyada, Tomasino. Dumako naman tayo sa usaping pamamahala. Paano mapapalakad ng maayos ng buong Student Council ang kanyang nasasakupan kung wala namang susunod? Ito ang suliraning hinaharap ngayon ng College of Fine Arts and Design Student Council matapos amining walang tiwala sa kanila ang buong student body ng kanilang kolehiyo. Narito si Crizzy de la Paz para sa buong detalye. Nahaharap sa isang malaking hamon ang kasalukuyang CFAD Student Council na maibalik ang tiwala ng mga kapwa CFAD students matapos magkaroon sila ng puwang noong nakaraang taon. Ayon sa nooy sekretarya at kasulukuyang CFAD Student Council President na si Tricia Platon, dahil sa kakulangan sa komunikasyon sa pagitan ng mga nakaraang officers at mga estudyante, naging mahina ang level ng partisipasyon ng mga ito sa mga proyekto at events na ginawa nila. Nilalayo ni Platon na maresolba ang hidwaang ito at maipatupad ang kanyang plataporma na nagpapahalaga sa transparency, resiliency at improvement ngayong taon. Ang mababaguhin ko this year is yung open communication between the students and the officers. Kasi yun naman yung pinaka-important talaga. Gusto lang naman ng isang estudyante talaga is yung student council na talagang kahit pa paano mga estudyante pa rin. Nakapagsimula na si Platon sa kanyang adhikain ngayong semestreng ito sa pamamagitan ng isang college-wide survey na tinawag na Say Mo at Say Ko, kung saan malayang naipahayag ng mga CFAD students ang kanilang mga saloobin ukol sa council, sa academics at pati na rin sa administrasyon ng kolehiyo. Tinanong namin ang ilang mga estudyante ng CFAD ukol sa pagpapalakad ng council sa ngayon. Siguro magparamdam pa sila sa mga estudyante kasi medyo hindi sila active ngayong year. Last year, slight lang, pero this year talaga. Parang hindi sila masyadong hindi ko sila masyadong nami-feel. Parang kulang pa. Sa mga panahong ito ay abala nang naghahanda ang CFAD Student Council sa nalalapit na CFAD Week na gaganapin sa ika-14 hanggang ika-18 ng Nobyembre.
Ninanais ng CFAD Council na sa pamamagitan ng mga proyektong tulad ito ay tuluyan ng maayos at magiging mapayapa ang relasyon nila sa kapwa estudyante. Chrissy de la Paz para sa Ratsyada, Tomas. Isa ang College of Education sa mga kolehiyo ng UST na wala pa rin sariling konstitusyon hanggang ngayon. Ngunit matapos ang ilang taon na pagbabase ng kanilang sistema sa Central Student Council, naipasa na rin nila sa wakas ang kauna-unahang konstitusyon noong Setyembre. Para sa iba pang detalye, narito si Jenica Parangli. Nagtagumpay na nailusad ng College of Education Student Body at ng Board of Trustees nito ang kanilang sariling konstitusyon na inaasahang may papatupad sa susunod na semestre. Matapos sa mga pagpupulong ng buong administrasyon ng kolehiyo kasama ang mga presidente ng bawat klase, nagkaroon ng malawakang botohan kung sumasang-ayon ba o hindi ang mga estudyante sa pagpasa ng konstitusyon. 85% of the population voted for yes, so we won. And so technically, according to the constitution, it will be implemented after 15 days. Dagdag pa ni Romel Bautista, presidente ng Education Student Council, mahalaga sa isang malaking organisasyon ng sariling konstitusyon para sa mas maayos at mas matiwasay na pamamalakad. I think it's very positive. Even the faculty members, even the students are very positive about it. Jenica Parangli para sa Ratsyada, Tomasino. Sinimulan na ang pagpapatupad ng pagiging styro-free sa buong universidad katulong ang iba't ibang kolehiyo at departamento. Ang proyektong ito ay inilunsad ng Office for the Student Affairs bilang pangkiisa sa pag-alaga at pagligtas sa kalikasan. Nauna nang nagpatupad ng ganitong proyekto ang College of Nursing noong 2010 at sinundan ngayong taon ng Faculty of Arts and Letters at susundan naman ang College of Commerce sa susunod na semestre. Umabot na rin ang kampanya sa UST Car Park na tahanan ng iba't ibang sikat na mga food chains. Sa ngayon, may naitalang 40 food chains na ang nakikiisa sa styro-free campaign ng universidad. Pinagpaplanuhan din ng OSA ang i-recycle ang mga gamit na styrofoam materials habang nakikipag-usap sila sa Facilities Management Office ukol dito. Naniniwala ang OSA na ito na ang tamang oras upang maisakatuparan ang nasabing proyekto. Ay naasahang mas mapapabilis ang pag-implementa sa pagiging styro-free ng buong universidad kung magiging mas aktibong makikilahok ang mga Tomasino. Muling inilunsad ng UST College of Nursing ang kanilang Environment and Healthcare Advocacy sa pamamagitan ng one-day event na Earthwake 3 kamakailan. Ito ay bahagi ng kanilang year-long environmental campaign program kung saan pinangungunahan ng Nursing Central Board of Students ang mga green activities katulad ng styro-free campaign, paper segregation program, Nursing Nature Ambassadorship at marami pang iba. Ang Nursing Nature Day ay nagkaroon ng temang Moving Forward, Taking Action, Nursing Nature. Ilan sa mga kabilang na programa sa ilalim ng proyektong ito ay ang Run Nurse, Nursing Nightingale at Environment and Health Talk kung saan nagsalita ang Healthcare Without Harm spokesperson na si Mercy Ferrer at itinalakay ang mga bagay katulad ng environmentally safe medical waste disposal, non-mercurial thermometers at hindi paggamit ng plastic sa mga ospital katulad ng swero. Iminungkahi ni Mercy Ferrer na dapat nating sabihan ang pamahalaan na gumawa ng aksyon sa pagwakas ng mga illegitimate debts, lalo na ang mga bagay na nakakapinsala sa ating kapaligiran at sa kalusugan ng mga tao na kumakain din ng ating mga resources na dapat sana ay para sa proteksyon ng ating kapaligiran at ating kalusugan. Ayon kay Paul Vergara, Vice-Presidente ng NCBS, inaasahan na sa paglulunsad ng advokasiyang ito ay magiging mas maalam at aktibo di lang ang mga estudyante, kundi maging ang mga guro at iba pang empleyado ng buong universidad. Ginawa namin yung part namin na gumawa ng project for environment advocacy. So it's up to the students kung tutuloy nila. Basta kami, we provide them with a project. So, it's up to them to implement it. Mula noong 2007 ay kilala na ang UST Museum sa pagtatanghal ng mga kakaibang tema na tampok sa kanilang likhang bayan exhibit. Noong mga nakaraang taon ay inhandog ng nasabing museo ang iba't ibang natatanging ganda ng mga bayan sa Pilipinas, maging ang mga pista na dito lamang sa ating makikita. Sa ika-5 at 10 taon ng likhang bayan, handog ng UST Museum ang isang exhibit na nagpapakita ng mga tradisyonal na larong Pinoy na tunay na sariling atin. Para sa karagdagang balita, narito si Aileen Galura. Sa
kooperasyon ng College of Fine Arts and Design, tampok ang mga naggagandang likha ng pawang mga estudyante mula sa interior design at painting na nagpapakita ng iba't ibang laro na kinasanayan na ng mga kabataang Pinoy. Tulad na lamang ng sungka, tumbang preso, sipa at dama. Sa naturang exhibit ay kitang-kita di lamang ang aking talento ng mga guro at estudyante, kundi pati na rin ang mga natatanging kultura ng mga Pilipino. Layunin ng exhibit na ito na muling iparana sa mga Pilipino ang mga tila nalilimot na nilang kultura, kasabay ang pag-engganyo sa lahat na muli pang pagyamanin ang mga ito. Kasi parang pinabalik yung culture ng mga ganito na games. Samantala, nauna nang nagkaroon ng seminar ukol sa tradisyonal na sining, tampok ang mga tanyag na traditional artist na sina Aling Jenny Cruz, Nanay Luz Ocampo at Gigi Garcia na nagbahagi ng kani-kanilang crafting skills sa mga piling estudyante ng pamantasan ng lungsod ng Maynila noong ika-22 ng Setyembre na ginanap sa Beato Angelico Gallery. Di makakailang mainit ang naging pagtanggap ng mga tao sa nasabing exhibit, lalo na ng mga estudyante ng UST. Masaya sobrang nakaka-enjoy yung mga Philippine Games. Tunay nga na ang likhang bayan at mga larong Pinoy ay kapwa dapat bigyan ng pagpapahalaga, bilang ito ang nagbigay tuwa at nagpapatiin sa bawat Pilipino ng tunay na kahulugan ng pagkakaisa at pagtutulungan. Aileen Galura para sa Tiyada Tomasino. Naghahanda na ang College of Architecture upang makamit ang akreditasyon ng National Architectural Accrediting Board of America o NAAB. Ayon sa College Secretary ng Architecture ng Assistant Professor Warren Maneja, isang malaking karangalan ang mapasama sa mga institusyong kinikilala ng NAAB sapagkat ito ay makakatulong sa mga nakapagtapos ng kurso upang madaling maiproseso ang kanilang mga papeles at ma-credit ang mga subjects na kinuha nila sa pagtatrabaho o pag-aaral ng masteral sa ibang bansa. Aniya, kasalukuyan na nilang nire-review ang kanilang curriculum, nag-update ng mga data at nagpapolish ng mga facilities mula mismo sa mga profesor ng kolehiyo hanggang sa mga metodologiyang ginagamit nila sa pagtuturo. Ang unang hakbang na isasagawa ay ang initial visitation o introduction na magaganap sa ika-21 hanggang sa ika-22 ng Nobyembre. Kung sakaling makuha nila ang akreditasyon, ang UST College of Architecture ang pinakaunang kolehiyo sa Pilipinas na mapapabilang dito. Sa ating Tomasino in Focus, sino nga ba si Paul Quiambao? Siya ay isa sa mga Tomasinong napili upang sumama sa katatapos lamang na UST UNESCO exhibit sa Paris, France na ginanap noong ika-21 hanggang 23 ng Setyembre bilang official photographer. Ngunit sino nga ba si Paul Quiambao sa likod ng lente ng kanyang camera? Noong ika-400 taong selebrasyon ng universidad, si Quiambao ang itinalaga bilang quadricentennial photographer. Hindi na rin katakataka ang pagkakapili sa kanya dahil sa angking husay at talento sa pagkuha ng litrato. Nakakuha na ng iba't ibang parangal si Paul dahil sa mga magagandang kuha at kakaibang estilo sa mga litrato niya. Siya ay itinanghal bilang Art Petron Hall of Famer dahil sa pagkapanalo ng 2 magkasunod na taon, noong 2009 at 2010. Ang pagkawagi sa kompetisyong ito ay naging daan upang siya ay parangalan bilang Outstanding Thomasia ng Universidad. Hindi maitatanggi ang kasikatang natatamo ngayon ni Paul sa loob at maging sa labas ng Universidad ng Santo Tomas sa larangan ng fotografiya. Siya ay unang nakilala bilang photography editor ng opisyal na pahayagan ng Universidad, ang Varsitarian. Ang kanyang pangalan ay madalas nakakabit ng mga kamanghamanghang litrato ng Universidad. Bilang opisyal na photographer ng Quadri Year, siya rin ang napiling mag-cover ng 2 malalaking programa ng UST, ang Quadri Living Rosary at ang tanyag na largest human cross na nakapasok sa World Guinness Book of Records. Ilang kumpanya na rin ang kumukuha sa kanya upang maging kontributor tulad ng Travel, Time at Mabuhay Magazine. Sa kabila ng lahat ng pagkilala at pagmamahal sa kanyang pamilya Varsitarian, pansamantalang pinili ni Paul ang pag-alis sa nasabing pahayagan upang bigyang tuon naman ang kanyang huling taon bilang architecture student sa UST. Ngunit nananatili pa rin ang puso niya sa fotografiya. Umalis man siya sa pahayagang kanyang pinag-umpisahan, mananatili naman ang pusong Tomasino at pusong fotograpo niyang kailanman. Mas na-express ko yung sarili ko sa photography. Mas doon ko nalalabas yung mga feelings ko. Kunwari, masaya ako, malungkot ako. Magte-take lang ako ng pictures and ayun, magiging okay ako.
na-appreciate nila. Siyempre, yun yung parang ano na yun sa photographer, parang yun yung parang in return, yun yung magiging kasiyahan ng isang photographer. Hindi mapipigilan ang pag-usbong ng mga gusali sa loob ng UST dahil na rin ang pangangailangan para sa mga bagong pasilidad. Sa loob ng 4 na siglo ng universidad ay mapapansin natin malaki na nga ang pinagbago nito mula sa dating iisang gusali lamang na nakatayo sa Intramuros sa Maynila, sa dating malawak na campus nito noong malapit sa Espanya, Manila, hanggang sa magkaroon ng higit sa 10 gusali at napakaraming pasilidad sa ngayon. Mapapansin noon na bilang lamang ang mga gusaling nakatayo sa loob ng UST na siya namang ilang daang ulit na idinami ng mga luntiang halaman at matataas na punong nakapaligid sa universidad. Isa sa mga pinakalumang gusali ng UST ay ang main building na una nang itinayo noong ilipat ang UST sa Espanya, Manila noong taong 1927. Sinundan nito ng iba pang mga gusali tulad ng St. Raymond de Peñafort Building, St. Martin de Porres Building, Benavides at Albertus Magnus Building. Sa pagdaan ng panahon at sa pagdami ng mga gustong mag-aral sa UST, dumarami rin ang mga gusali dito. Ilan sa mga pinakabagong dinagdag ay ang Alfredo M. Velayo Building na kauna-unahang gusaling ipinangalan sa tao, Tanyanki Building, at ang bagong UST Sports Complex. Sa kabila ng pagpapabuti at pagpapaayos ng universidad ay may iilan pa rin may gusto sa UST noon sa UST ngayon. Sang-ayon man o hindi ang ilang mga tumasino sa pagpapaganda at pagpapatayo ng mga maraming gusali ng universidad ay iisa lamang at tinitiyak nito. Hindi pa rin titigil ang UST sa paglinang at pagpapabuti ng mga estudyanteng masasabi nating tumasinong totoo. Sa kabila ng matinding sakripisyo, pagod at puyat na inilalaan ng bawat estudyante sa paggawa ng kani-kanilang thesis, masaya namang ginugugol ng mga mag-aaral ng entrepreneurship mula sa College of Commerce and Business Administration ang kanilang oras sa pagsasatupad ng kanilang negosyo. Hindi lang nila ito ginagawa bilang isang academic requirement, bagkus ito ay nagsisilbing paraan upang mahasa ang kanilang kakayahan sa larangan ng entrepreneurship. Dahil sa business plan at implementation na mayroon sa kanilang kurso, sa ngayong kaagang panahon ay kumikita na ang mga young entrepreneurs na ito. Tulad na lamang ng grupong kinabibilangan ni Sara Mamaril na nagtayo ng isang ice cream shop sa De Los Santos Street malapit sa Pinoval. Itinutuon ng grupo ang kanilang oras sa pagpapalago ng nasabing shop, lalo na ngayong 3 araw na lamang ang pasok nila sa isang linggo. Di biro ang hirap at pagod na inilalaan nila dito, ngunit lahat ng ito ay agad na napapawi sa tuwing nakikita nilang binabalikan ng mga customer ang kanilang shop. Bagamat ito ay isa pa ring subject o requirement sa eskwela, hindi naman nabigyang linaw kung mayroon bang pamantayan o sapat na halaga para makapasa rito. Ang mahalaga lamang ngayon sa kanila ay ang kasiguraduhang maliban sa kumikita pa sila sa negosyong ito, masaya sila at mas lalo pa nilang napapag-igi ang kanilang kakayahan sa kursong pinili. Siyempre pag negosyo sinasabi na mas matatanda yung mga gumagawa niyan, diba? So, nakakatawang isipin na like, ito, mga bata pa tayo, pero sobrang business-minded na kami. And nag-e-enjoy kami kasi nga yung gawa ng friends. Plus, kumikita pa kami. Para sa mga naghahanap ng bagong panghimagas na swak sa budget at panlasa, isang Pinoy-style dessert mula sa Mang Toots Food House ang mabenta ngayon sa mga Tomasino, ang Bananarama. Ito ay sikat hindi lamang sa mga Tomasino, kundi maging sa mga taga-ibang universidad. Maging ang ilang mga personalidad at artista ay dumarayo pa sa sakali ng Pinoval upang makatikim lamang nito. Narito si Carmely Lara para sa kabuoang detalye. Gawa sa saging, langka at sauce na may halong rum, saka binudburan ng asukal, cinnamon at sesame seeds, ang Bananarama ay isa sa mga bestseller ng Mang Toots na mabibili sa 10 piso para sa 3 piraso. Nakuha ni Mang Toots o Mr. Edwin Vergara ang ideya para sa Bananarama mula sa isang tindero ng turon mahigit 2 taon nang nakalipas. At ayon sa kanya, 2 hanggang 4,000 piraso nito ang nabibili araw-araw. So, ito ang nangyari. Gumawa pa ako ng sauce. Yung sauce na yun is concoction ng rum, pineapple juice, and sugar. Maraming sugar yan. Minsan 4 na kilo. Tapos, 1 gallon of pineapple juice plus the rum. At saka yung banana essence. Plus,
yung sekreto ko. Ayon kay Mang Tut, sa sobrang dami ng bananaraman na hinahanda nila araw-araw ay meron siyang tauhan na ang tanging trabaho ay gumawa nitong patok na pagkain. Bukod sa bananarama, si Mang Tut din ang nag-imbento ng weng-weng na kilalang inumin sa mga bar sa buong bansa. Matatagpuan malapit sa kanto ng Pinoval at Dapitan, ang Mang Tut's Food House ay 20 taon nang naghahain sa mga Tomasino ng mga pagkain hinahanap at binabalikan. Parmelara para sa ratsyada Tomasino. Isang malaking palaisipan kung bakit at paano bumaba ang ranggo ng UST pagdating sa pagtuturo ng Ingles. Matapos isagawa ang survey ng Quacquarelli Simons ay lumabas sa resulta na lumapag ang universidad sa ika-101 to 150 na bracket. At dahil dyan ay nasa huling pwesto na ang UST sa 4 na top universities dito sa Pilipinas. Para sa kabuuang balita, tunghayan natin ang kwelang kwento ni Marvin Panganiban. Kung wikang English lang din naman ang pag-uusapan ng mga Tomasino ay tila marami ng magno-nosebleed. Kaya magpahanggang ngayon tulad na at balisa si Kuya dahil wrong grammar siya sa English recitation nila. Si ate naman ay tila hinong-hinala sa funny talk ng dalawang babae kaya naman sige sa pagpaypay itong mga friends niya. Sa aming paglilibot, hindi pa man kami nakakapagsalita ay tila wala na silang mukhang maiharap. Madali lang po isang topic. At meron din namang natutulala. Ano pong English? Sabay pa siya ng tanong sa iba. Isang bato ko tsaka bagabag to eh. Tinanong kasi namin ng mga Tomasino kung alam ba nila sa Ingles ng batok, abdo at naaapag pabagabag. Abdo, yung parang lamang. Hindi ba yun Hindi ba yun? Bakit sila dito sa lahat? Pati yung kanyang building, kinalugad na namin at naghanap pa kung sino nakakaalam. Anong English ng bato? Ng abdo. Ladder? Ay nang nakapagpabagabag. Nakapagpabagabag. Nag-worry tuloy ako sa sinagot mo, te. Kaya bilang estudyante, malaga sa ating pag-aaral na magbasa ng libro at sumangguni sa diksyonaryo para lumawak ang ating bokabularyo. Dahil kung hindi, baka sa ibang lugar na lang tayo pupulutin. Ito si Marvin at Joserong Panganiban para sa Ratsyada Tomasino. Nosebleed, partner! Tama! Samantala, 79 days na lang before Christmas, partner. Christmas! Merry Christmas! At yan ang mga nababagang balitang Tomasino na akalang namin sa araw ito. Makialam, maging una sa balita. Mabilis, bago, walang preno. Ito ang Ratsyada Tomasino. Magandang gabi.